So by the way po sa mga hindi pa naka-reveal at sa mga first time po makikinig, yung Pogi po ay talagang yan po yung yung ating yan ho tayo nakilala. Okay? Sa madaling salita wala ko tayong choice kundi tanggapin na tayo po ay Pogi. Okay? By the way, middle name po kasi namin yan. Okay? Apelyido po ng mother ko. Kaya ayan, for the next 2 hours sa mga medyo nagkakaroon ng konting conflict po dun sa Pogi at dun sa physical appearance ko, ay tanggapin na lang po natin na Pogi po ako. Okay? So start po tayo, no? So again, magandang umaga sa 130 participant po natin, no? Ayan, so ako po yung lubos na nagagalak at overwhelming po ang aking nararamdaman kasi can you imagine, no? 131 participant for AM. Grabe, no? Lahat nagsakripisyo para sa karunungan, and I will do my best po, okay? Para po maibigay naman yung information na pwede pong makatulong, okay? Para po sa ating pagninegosyo. So, okay, so umpisahan ko po sa isang napakasimpleng kwento. By the way, mahilig po ako magkwento, no? Sa isa po sa mga way of training is magkwento. Kaya ayan, so maiksi lang naman yung mga kwento na yan. So paano na lang ko natin, pagbigyan na lang natin si engineer. So kwento ko po ay sa magkaibigang vlogger. Ayan, si Juan at si Pedro. So isa po ang kanilang kumpanya, kaya lang nagkataon po na ayan, nagtataka yung kanilang yung may-ari, no? Sinapansin nila magkaiba yung production ng dalawang lager. So by the way, alam naman natin yung lager, no? Yung lager ay ito po yung pumuputol ng mga punong kahoy. Ayan, sa atin illegal lager. So sabi doon sa supervisor, check mo nga yung ginagawa ng dalawa nating empleyado kasi bakit magkaiba ang production. Kasi ito pong si Juan ay nakakaputol maghapon ng 12 puno, at ito naman si Pedro po ay nakakaputol po, ayan, ng 20 na puno. Okay, so chinek po ng supervisor. Okay, so tinignan niya munang chinek ay si Juan. Ayan, si Juan naman ay tama ang pasok, 8 o'clock. Okay, so pagdating ng 10, nagbe-break siya. 15 minutes lang, mabilis lang yung kanyang break. Coffee break lang talaga, tapos konting pahinga. Ayan, tapos putol ulit. So alas 12 hanggang alauna, tama rin naman ang time. Okay, papasok ng alauna. Tapos yun, alas 3 break, tapos alas 5, 3:15 pasok, alas 5, then 12 po ang kanyang napuputol. Sabi ng supervisor sa kanyang report, okay naman, wala naman siyang wasting time. Okay, so masipag pala si Juan, sa the end of the day, 12 po ang napuputol. Ayan. So ito si Pedro, chinek po nung supervisor, no? Alas 8 pumasok. Napansin niya nung nag-break, pag-start ng break ng 10:30 siya nag-coffee break, tapos nagpahinga. Tapos 10:30 na siya pumasok. Okay? So may difference, no? Sabi niya. Tapos 10, tapos pasok ng 10:30, no? Tapos ayan, alas 12 hanggang 1 o'clock. Okay? Tapos ang makita niya, okay? So okay naman sa time. Tapos 3 to 3:30, tapos alas 5 nag-out. 20 po yung kanyang naputol, no? So nag-report ang supervisor na si Pedro mas mahaba ang pahinga, tapos 20 ang naputol. So ang difference ay dun sa pagpapahinga. Sabi nung sabi nung may-ari, no? I-check mo nga kung ano yung ginagawa nung dalawa. Ayan, habang nagpapahinga. So napansin po niya na habang nagpapahinga po yung dalawa, etong si Juan natutulog. At itong si Pedro ay naghahasa nung lagare. Kaya pala siya 10:30 pumapasok, no? O may 15 minutes siya para maghasa. Okay, so ang point simple lang, no, sa kung titingnan natin yung moral value, no, ng kwento. O simple lang, kung sino yung nagsasakripisyo, okay? Mas malaki ang chance, okay, na mas maging maganda po ang production, no? So ganoon din sa ating negosyo. Lamang po ang nag-aaral. So we congratulate all of you kasi unang-una, we sacrifice So we deserve for the blessing. Parang gano'n lang po, no? And at the same time, sabi nga, if you love what you are doing, okay, you will be successful. So diyan mo makikita kung talagang ang mga leaders ay talaga pong gusto nila at mahal nila yung kanilang ginagawa. So mean to say, nauna ang sakripisyo. Okay, bago po ang blessing. Okay, so we congratulate again sa inyong lahat. Grabe po, no? So sabi nga, success occurs with opportunity meets preparation. This is a good preparation para sa atin kasi actually po nung tinanong ko si Coach Gab, okay, bakit forex?
eh, sabi niya, isa part ng discipline. Tapos nag-recall sa akin yung mga anak ko, no? Bakit nag-champion po at naging Philippine team yung tatlong anak ko. Okay? Kasi at talagang pong training namin is we start at AM talaga. Hanggang 7 po yan. Buong buhay po nila, yan po yung naging practice nila. Nung ako po ay nung ako po ay nagre-review nung ako ay college, no? Preparation for my board exam. Ito rin po yung itinuro sa akin. Okay, 3 o'clock, 3 a.m. hanggang 6 o'clock. Sabi niya, this is the best way. Dito yung time na dapat kinakausap natin si Lord. At the same time, ito yung talagang gusto nating matuto. Dito po tayo talaga dapat nag-aaral. Ayan, okay? So, repetition is the practice. Repetition and practice is the key to improvement. Yun yung mga moral lesson ng kwento, no? So, when we say repetition, dapat maging part ng discipline natin ang pag-aaral. Okay? Kasi unang-una, yan po talaga ang susi sa lahat ng bagay. Hindi lang ko sa one of the, okay, kung may gusto kang gawin sa buhay mo, discipline. Okay, so applied knowledge is power. Of course, siyempre naman, mababaliwala po ang lahat ng sakripisyo kung hindi po tayo nakapokus sa ating ginagawa. At the same time, ready for application. Okay? So, yan. Grabe po, no? So, pakilala ng konti sa mga first time po na ako po ay mamimit. Okay, especially dito sa ating Zoom meeting, no? Ayan, so ako po si Engineer Tony San Diego. So, civil engineer po ako by profession, board top notcher. So, dati po akong empleyado sa EI Corporation. So, kwento ko na rin ng konti yung buhay ko para at least ma-appreciate po ninyo. Okay, bakit po ako nandito sa ganitong klase ng industriya? So, before po, way back 2005 ang ating pag-uusapan. No? After 8 years of my career as engineer, yan. Sumasahod po ako ng 24,000 before. Kaya lang, syempre, because of mga deduction. Ayan, so ako po ay nakaka-uwi lang, pag-uwi lang ng 8,000. So medyo kung dalaga, binata, marahil kasya naman ito. Kaya lang kung may pamilya, hindi ko nagkakasya. Ako po ay naka-base sa Cavite. Okay, yan. Sa mga taga-Cavite dyan, no? So good morning po sa inyong lahat, no? And of course sa inyong lahat po. Ayan, so pamasahe ko from Cavite to Manila po. Aking project, pagkain, upa sa bahay, ilaw at tubig. So expenses ko po ay 6,000. So halos 2,000 ang natitira. So noong time po na yon, ako po ay 3 ang anak. So sobrang hirap ang dinaranas. Ayan, so grabe po, no? Ayan, so para makasurvive, masipag po talaga ako kasi ako po ay anak ng pamilya. Ako po mahirap. Kami po ay talagang lehitimong taga Bicol. Ayan, so shout out po sa mga taga Bicol diyan, no? Okay, so grade 5, grade 6 po ang magulang ko. Okay, so nakipagsapalaran sa Metro Manila. Ako po ay 10 years old, kami po ay pumunta na ng Manila. Panganay po ako sa 5 magkakapatid. So helper sa construction ang papa ko, mama ko labandera. Ako po ay 14 anyos na construction na. Ayan, kaya nga po pag ako po ay nakita nyo ng personal at pinabasdan nyo po ako pag nakatalikod, medyo bagsak po yung kanang balikat ko. Kasi yan po yung time na talagang sa murang edad ko po, ako po ay nagbubuhat na ng semento. So okay lang, okay, at nakatapos ng pag-aaral, sariling sikap, lahat po kami magkakapatid ay tapos ng kolehiyo dahil kami po ay naging maganda ang pagpapalaki ng magulang. Working student po kaming lahat, okay, sa tulungan. So ito, balik tayo sa reality ng buhay ko before. So 2,000, hindi makasurvive. Kaya ginagawa ko po, okay, ako po ay nagsa-sideline. Wala pa pong networking before. Ayan. So ako po ay nagta-tricycle sa gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. So alos ang tulog ko po 2 to 3 hours. Bata pa po ako, kaya kaya naman talaga siyang i-survive. Kaya lang siyempre kung isasagad mo naman kasi ang trabaho, kakasakit ka rin. So dumating po ang time na ayun, medyo siningil tayo dahil sa pag-aabuso sa katawan. Nagkasakit po ako. At nung nagkasakit po ako, siyempre wala na akong naghahanap buhay. So yun po, sa sobrang pagmamahal po ng aking asawa sa pamilya namin. So siya po ay pumunta po ng Hong Kong para po maging domestic helper. Inom lang po ako ng kape, no? Medyo malabig din kasi dito sa place, no? So ayan po, mahirap po yung buhay na magkakalayo, especially mga bata pa po yung mga anak namin. At yung sitwasyon po ng misis ko ay sobrang hirap din kasi unang-una, hindi naman siya dinesign para maging domestic helper, no? Ang design niya is to take care po yung family. Kaya lang sabi nga, pag sakripisyo para sa pangarap, okay? Yun po, after 5 years, ayun po, hindi naging maganda po ang result. Hindi natapos ang pangatlong kontrata. So, nakaranas po siya ng pagmamalupit po ng kanyang amo. So, hope. Okay, so yun naman po, okay, maganda naman at nakauwi po siya ng ligtas. Grabe po, ang hirap na dinanas po namin. Nakakaiyak pero
Okay, may plano si Lord eh. Dumating po ang time na kini-question na rin namin si Lord, bakit kailangan namin ganasin tong mga ganitong klase ng sitwasyon sa buhay. Sumagad po kami, sagad na sagad na sagad talaga sa hirap. Kaya sabi nga po, okay, kung meron kang paniniwala at faith kay Lord, pag sumagad ka na, yun po yung reality na yun po yung talagang time na kung sagad na wala ka nang ibababa okay, that's the time na dahil time na at we are so blessed kasi working para bigyan ng napaka gandang experience sa buhay yung sobrang hirap kasi kung hindi po natin mararanasan, okay, so marahil hindi natin ma-appreciate ang blessing na darating sa buhay natin. Parang sabi nga nila, no, para daw maranasan mong magmahal ay kailangan hindi mo ma-appreciate ang word sa pagmamahal kung hindi mo naranasan hindi mahal. Ayan. Yan po nga something na, no? So, hindi po mo ma-appreciate ang ginawa kung hindi mo naranasan ng sobrang hirap. Kung average hirap lang naman, normal, hindi mo talaga ma-appreciate ang ginawa. Ayun po yung nangyari sa buhay namin. Okay, so, I have a good verse sa Bible po na hinawakan po namin nung time na kami po ay sabi nga, so much depressed. Ayan. sumagad na kami. Ito po yung Jeremiah, pinangawakan po namin mag-asawa. Okay, sabi rito sa Jeremiah, no? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you. Okay, again, plans to prosper you and not to harm you. Ano man ang naranasan mo, hindi ko yan permanent. Marahil you are chosen na makaranas niyan. Okay, magpasalamat lang tayo kay Lord kasi pinili niya tayo. Kasi alam natin na kaya natin lagpasan yan. Plans to give you hope in the future. Darating ang tamang opportunity. Pag-asa sa kinabukasan. Yun yung plano niya. So, kailangan lang po. Okay? Kapit lang tayo. Kapit lang. Okay? So, good news po. No? So, grabe po yung bless. Oy, again. So, we start po sa simple. Okay? O, kwento ulit tayo. No? Maaga pa naman. Okay, habang umiinom po ng narinig nyo na po ito, the barber story. No? Itong barber story, this is my one of my favorite story when I conduct an OVP ito is may pang closing ko to Okay, so kwento ko na rin sa inyo, baka makatulong din when you are kayo po ay mga nag-OVP, no? So the barber story is talk about the story is all about magkaibigan, no? So matagal nagugupitan tong dalawa na to. Yung customer at yung barbero. Since magkaibigan, lahat po ay kumaga napagkwentuhan na nila. Okay, so napagkwentuhan na ang tungkol sa buhay-buhay, sa gobyerno, sa sports, ayan. Okay? At sometimes nagmamarites din tong dalawa na to Okay? So dahil wala na mapagkwentuhan, one time napagkwentuhan nila yung tungkol kay Lord. Ayan. So sabi nung customer, kaibigang barbero, ikaw ba'y naniniwala? Ayan. Ikaw ba'y naniniwala kay Lord? Sabi nung barbero. Bumuntong hininga lang siya. Bumuntong hininga po sabi niya. Ayaw. So nagulat yung customer kasi unang-una, yun lang sinagot. So inulit niya. Okay, feeling kasi niya baka hindi naintindihan or hindi narinig. Sabi niya, kaibigang barbero, ikaw ba'y naniniwala kay Lord? So syempre pangalawang tanong, wala nang choice yung barbero kundi sumagot. Sabi ng barbero, alam mo kaibigan, God does not exist. Nagulat yung customer. Matagal na sila magkaibigan. Kaya lang, ngayon lang niya nalaman na yung palang kanyang kaibigang barbero hindi niniwala kay Lord. So nung time na yun, hindi siya nakipag-argumento kasi yung sitwasyon medyo hindi kung hindi fit para makipag-argumento kasi yung time na inaahitan siya. Alam niyo po yung labaha. Hawak-hawak kasi nung barbero. So syempre hindi ako pwedeng makipag-argumento diyan, baka magalit baka mapikon. Syempre po pag napikon yan, labaha hawak yan tanggal talaga ang tenga mo diyan. So dahan-dahan, okay? So syempre, tinanong din ng customer, sabi niya, kaibigang barbero, mawalang galang na. Ayan. Mawalang galang na. Bakit mo nasabing bakit mo sabing walang Diyos? Kasi sabi niya, God does not exist. Sabi nung barbero, Brad, simple lang naman ang gusto kong i-point haki sinabi. God does not exist kasi tingnan mo Brad, pag lumabas ka dito sa barbershop ko, ano makikita mo? Di ba? Makikita mo, puro mahihirap.
mga bata na hindi nag-aaral, nandyan sa kalye natutulog, pamilyang, diba? Sometimes nakikita mo, broken home, nagkakahiwalay, ang daming masasamang tao. So, sinabi niya yung mga negative na nangyayari sa labas. So, syempre, may point siya. So, syempre, pag ganun po ang sitwasyon, I suggest, ito lang po ang ginagawa ko talaga personal. Pag hindi ko talaga kayang sagutin, no? Ask for the wisdom for God. Kasi yun lang naman ang pwede nating hingin sa Kanya eh. Na yung wisdom na nanggagaling sa Kanya kasi unang-una, siya lang naman pwedeng sumagot yan. Kasi unang-una, kaysa magpagtalo ka at may point naman yung barbero. So, syempre, nag-ask na siya kay Lord, okay? Hinintay na lang niya yung pagkakataon na ibigay sa Kanya yung wisdom. So, habang naggugupitan, ayan, nakatapos na sila. Bago natapos, ito na yung naging senaryo. Mayroong isang pulubi. Na, can you imagine to, imagine nyo to, guys. Isang pulubi, okay, na 2 taon nang hindi nagugupitan. Ayan. So, mukhang ermitanyo siya, ma'am. So, ermitanyo, no, mahaba na yung buhok niya at mahaba na rin yung kanyang balbas. Ayan. Sabi nung katawa to eh, sabi nung customer, barbers does not exist. Alam nyo, patay mali siya yung yung barbero. Hindi niya man lang pinansin yung sinabi ng customer, ng kaibigan niya. Then nilakasan po. Pangalawang salita sabi nung customer, barbers does not exist. Yeah. Gulat yung barbero, no? So alam naman niya yung gusto sabihin ng customer eh. So ginustified niya. Sabi nung barbero, bro, bakit mo naman nasabing walang barbero? Eh, ano tingin mo sa akin? Yan, sabi nung customer, bro, alam mo, para sa akin, kung may barbero, bakit may mahaba ang buhok? Bakit may mahaba ang balbas? So, sabi nung customer, alam ko naman ang point mo eh. Yang tao sa labas, di ba? Yang ermitanyo, yung pulubi, na mahaba ang balbas, mahaba ang buhok. Alam mo, bro, alam kong walang pera yan. Pero alam mo, sa totoo lang, sa tagal kong barbero, anytime na pumasok yan dito sa barbershop ko at sabihin niya sa akin na gusto niya magpagupit, okay, buong puso ko yung gugupitan. Sabi ng customer, that's why God exists. Kung babalikan natin yung sinabi mo kanina, okay, kung bakit maraming mahihirap, bakit maraming taong hindi nakapag-aral ng mga anak, nagkakahiwalay ang pamilya, ayan, masasama, simple because, okay, hindi rin sila lumalapit kay Lord. Yan. So, ang moral lesson, makikita po ninyo, no? Sometimes sa buhay po natin, we are all dependent sa ating galing. Experience ko po bilang tao, yung first 8 years ko, I defend sa galing ko para umasenso. Pero at the end of the day, alam nyo po, I'm broke. So doon ko po na-realize na tanging isa lang po ang pwedeng magbigay talaga ng ginawa sa buhay. Yung lang po talagang nasa taas. Okay, grabe po, no? So sige, kwentuhan tayo ng konting moral lesson nito. Sabi nga rito, ask with full of gladness, enjoy, and you shall receive. So lahat po nang hihingi natin, ibibigay ni Lord. Maniwala lang po tayo. Magkaroon lang po talaga tayo ng faith sa mga bagay na hinihingi natin. Wala pong imposible. Sabi nga sa Mark 11 verse 24, no? Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. So ibig sabihin, no? Meron lang siyang konting assignment. Sabi niya, believe that you have received it. Maniwala ka lang. Maniwala ka lang na tinatanggap mo. Okay? Yung blessing, yung pangarap na meron ka. And the rest of history, sabi niya, and it will be yours. Yan. So okay lang po, no? Lambing lang ng konti. Okay? So paki-type nga po yung 1 sa mga leaders na naniniwala po na si Juan Octi po ay isa sa mga opportunity na magpapayam at magbigay sa atin ng magandang buhay. So we will try to receive it now. Yan. Kasi sabi nga po, okay, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Ayan. So type tayo, no? So grabe po. Yan, Ma'am Rochelle Tablate, Crisostomo Forat. Thank you so much po sa inyong pag-type. Okay? So grabe po, no? So ayan. So we start po, no? Since ang topic po natin is why MLM, marahil maganda rin pong sagutin ko sa inyo paano po ako nag-start sa ganong klase ng negosyo at bakit ko po ibinigay yung tinatawag na 100% sa negosyo na to.
Okay, so dito po sagutin natin. Okay, kwentuhan pero ang maganda po, no, walang masyadong pressure, especially sa akin, kasi ako po ay magkikwento lang ng totoong buhay ko. Okay, so again, start po tayo, no. We start po yung journey ko when we meet Brother Boss Sanchez as my mentor, no. So dito po nag-umpisa ang journey ko sa networking sa ganitong klase ng setup. So sabi sa akin ng aking mentor, no, engineer, sige buhayin natin yung pangarap mo since tinanggap mo na si Lord sa buhay mo. At ang usapan natin, no, hindi ka na pwedeng maging dependent sa galing mo. So si Lord na ang kikilos sa buhay mo. But we will start, okay, nabuuin ulit ang pangarap mo. So guys, we start po sa pagbuo ng ating pangarap. Hindi po masamang mangarap. At importante po yan. Kasi kailangan malaman po ni Lord, okay, na may pangarap tayo. Sabi nga, we are nothing because we ask nothing. Okay, so we start po sa dreams. Ito po yung basic na pangarap po. Ako na lang po ang gagawin nating halimbawa. Pero malamang po, we have the same, okay, pangarap, no? Tatlo lang po yung pangarap na ilalagay ko rito. Okay, so sariling bahay, sariling sasakyan, savings. Yung savings po, it depend sa mga pangangailangan at mga gusto natin sa buhay. Pwedeng dagdagan, pwedeng hindi, okay? So kailangan po may numero tayo. Kasi mahirap po mangarap kung hindi specific, at the same time wala po talagang target goal. Kasi unang-una, okay, para ma-realize natin na kaya po ito, na kaya siyang, okay, kitain, okay, ng negosyo na meron tayo. So syempre ang question kasi diyan eto. Okay? Ayan. The next question is yan, what is your source? Okay? And plan to get your dreams. Of course, syempre po si engineer, nandun pa rin yung pagiging career-wise. I love being an engineer. Kasi po, 5 years ko po itong inaral, plus 1 year preparation, more than 6 years. At the same time, 6 years elementary, 4 years high school, more than 16 years. Can you imagine? Grabe po, sunog kilay, no? So, by the way, so sige, try natin kunin ang pangarap sa pagiging empleyado. Hindi ko po kayo sinasabi na kayo to, no? Pero tingnan nyo na rin lang yung mundo ko para at least makarelate kayo. Sabi sa akin ng aking mentor, sige engineer, ipo-promote kita. Ayan. Grabe, no? Kung kumikita ka ng 30,000 sa loob ng isang buwan, normal yan na may deduction engineer. Sabihin na lang natin, you are so blessed kasi meron kang wife na magaling sa pag-budget. Okay, so total, tipid-tipid ng konti. Expenses is 20,000, may savings ka na 10,000 kada buwan. Ayan, yung 10,000 kada buwan na savings, ito po ay gagamitin natin para bukuha natin yung ating pangarap. Okay, so sabi sa akin ni brother, no? So, engineer, lagay lang natin yung edad mo. 30 years old po, itong time na to. Okay, so syempre po, ang total niyan, 10,000 savings in 1 year, possible, 120,000 yan, no? So we start ang ating pangarap sa pamamagitan ng pag-iipon na natitira sa ating sahod. Kung employment po ang source natin, okay? So 1.2 million and 10 years. 10 years, so 40 years old po ako noong time na yon. 1.2 million is good thing. Kaya lang syempre, itong 40 years old kasi na to, ito po yung kagastusan eh. Kaya malamang po, hindi ka muna bibili ng bahay or kotse rito. So, saving muna to kasi nag-aaral yung mga anak mo nito. Ito is a great preparation na to for college 40 years old. Okay, kung nag-asawa ka kasi ng mga 20, 25, mga high school time na to ng iyong panganay. So, another 10 years, 2.4 million, 20 years na pag-ipon ng 10,000 ganda pa. So, 50 years old ka na, college day. So, wala mo ng kotse at bahay. Yan. So, 3.6 million after 30 years na pag-iipon. Ilan ang edad ni engineer? 60 years old. Good news, kasi unang-una, 3.6 million is good thing, pero ginamit natin sa pagpapaaral. Graduate na po ang anak natin ito ng college. Yan. So, 4.8 million, 40 years na pag-iipon. I'm 70 years old. We start, marahil, bumili na ng bahay muna. Marahil, no? Then, 6 million in 50 years. Oh no, I'm 80 years old. O sige, malakas pa naman, bibili na ako ng kotse ko. Ma-enjoy ko pa kaya? Baka yung number 1 na to, hindi ko na kaya. So, kung kukompute po ninyo, 7.2 million in 60 years, 90 years old. Nakakatawa, pero ayun po, ang reality. Mas maunang nakukuha po, o kinukuha ni Lord, yung nangangarap, no? Okay, bago makuha yung pangarap. Pero yung good thing, sa numero nakuha niya yung 60 years na pag-iipon, nakuha no? Tama po ba ako? Kaya lang, can you imagine this one? Okay, ito po yung time na sabi ko nga sa sarili ko at na-realize ko kung ano yung future ko. Kasi unang-una, ang pinag-uusapan natin is may ipon na 10,000 kada buwan.
Can you imagine may yung buhay ko before? 8,000 ang natitira, 15 days, tapos 2,000. Wala akong savings eh. So kaya ako umiyak kasi unang-una, na-realize ko na yung ginagawa ko is not enough para makuha ko po yung aking pangarap. Kasi kung babalikan natin yung nangangarap, eto. Can you imagine that one? Nakuha niya yung pangarap niya kasi may ipon siya na 10,000 kada buwan. Ako po walang ipon na 10,000 kada buwan. So in reality, okay, hindi ko po makukuha yung pangarap. That's the reason why. Question ko yung sarili ko. Ano ang gagawin ko? That's the reason why, sabi ko, we need ang extra income. Sideline. Ayun. So actually po, okay, dun ko na-realize na grabe po. We're blessed ako kasi nakita ko yung buhay ko. Okay, 30 years, 40 years doon sa sitwasyon na yun. Kaya sabi ko, okay, susugal ako sa ibang source of income. Okay, so by the way, sige, okay, ito pa yung isa sa mga nagpatatag na kailangan ko ng ibang source of income. Ayon po kasi sa insurance company, no, at SSS, meron silang study na ganito. 20 years nag-i-start magtrabaho ang isang tao, and at the age of 60 magre-retire. So 40 years na trabaho. Tapos ang ano nila, ang goal nila is i-check kung ano po yung buhay ng tao na umidad ng 60 years old after 40 years. Yon. So nakita nila, no, sa statistic nila, 1% yumaman, 2% may kaya. And the rest, 97% no, at the age of 60, ito yung nakita nila, still working. Nagtatrabaho pa rin. Dead broke, medyo hirap, baon sa utang, dependent sa anak, yung iba, patay na. So, reality-wise, 97% mahirap. Oh, can you imagine that one? Yun yung future mo. Okay? Kaya sabi ko nga po sa mga nakakausap ko, no, at ino-offer ko po ang one of the, no? So, try to, ang tingnan mo yung future. Kasi sayang yung oras Sayang yung oras kung hindi natin ma-maximize. Hindi ko sinasabing mag-resign or ang importante is yung tinatawag na extra income. Yun po yung pinaka-importante sa lahat. Okay? So sabi ko nga lagi sa mga joke ko, no, kung itong pinag-uusapan natin na 97% at airline company. At sabi po nung may-ari ng airline company, pag ikaw ay sumakay sa aking eroplano, 3% lang. Okay? 3% lang, okay? Ang capacity na tayo ay maglanding na safe. At 97% tayo ay magka-crash. Ayan. Ikaw kaya ay sasakay? Yung po yung question dun Okay? Pansin po ninyo, no? Ako mismo, personal, hindi ako sasakay dyan. Kasi ang liit ng chance na ako ay makaligtas. Ganon din po yung pangarap natin. Kung ilalagay po natin sa pagiging empleyado, yun po yung pupuntahan natin. 97% hindi po natin makukuha. So reality, sabi ko nga lagi sa kausap ko, practical na tayo ngayon. Okay? So kailangan na natin talaga na mag-open mind, okay, sa ganitong klase ng source of income. Okay? So yun po yun. Itong point ko na to para lang sa inyong lahat at magusto ko lang kasi mawala na po yung option. Maibigay natin yung 100% sa negosyo na meron tayo. Okay? So yun po yun. No? So by the way, sige, marami pa rin susugal sa traditional na negosyo. Normal lang yan kasi ang hinahanap natin ay source of income. So sige, pag-usapan natin ng konti yung traditional na negosyo. Bigyan ko lang kayo ng idea, no? Sa pag-aaral ko po sa traditional na negosyo, napaka-importante na alam mo yung negosyong papasukin mo. At of course, yung capital. Okay, yon. So traditional na negosyo, ito po yung usapan dyan. 10% ng capital, yun yung income mo. Okay, so ibig sabihin, basically, kalahating milyon na capital, pwede kang kumita ng 50,000. Bigyan kita ng simpleng halimbawa, magtayo ka ng computer shop. So since computer shop ang itinatayo mo, okay, good news. Kasi bakit? Pipita ka ng 50,000 sa kalahating milyon na punan mo. The big problem ito, reality to ha, real talk po ito. So nakita po nung kapitbahay mo na seaman, gusto na rin for good, tagal na rin sa abroad, may 500,000 din yan, kaya nagtayo na, so dalawa na kayo, divide na sa dalawa, naglamsam po yung nag-retired, ayan 3 na kayo. Okay? Hindi mahirap po nagawa ng paraan ng 500,000 sa negosyo. Mapapansin po ninyo, no? Yung 50,000 mong kinikita, 5 na kayong may computer shop. So divide mo sa 5, 10,000 na lang. Paano siya magkakasya? So para ka na lang din naging empleyado. That's the good, kumbaga sabi ko nga sa sarili ko, no? Ito yung mga bagay na kailangan nating ma-realize kasi ang gusto ko pong i-point dito, ibigay mo yung best mo sa ginagawa mo kasi ito lang yung pwede nating
kumaga, makita na ito lang talaga pwede nating maging option kung gusto nating makuha ang pangarap. So, kung franchising naman, good thing kasi may sistema na. Kaya lang ang problema is napakalaki ng capital. Reality to ha, 45 million, no? Jollibee. 6 million yung mga gas station. So, wala tayong million. So, ang hirap sumugal pag wala. Tama po. So, reality, sige, wag na natin masyadong pag-usapan yan. Makapansin po ninyo, no? Ilan na po yung pinag-usapan natin na source of income para yun, ma'am? Dalawa na, no? Makapansin nyo, hindi ko cleanse out yung traditional na negosyo kasi I suggest kung ikaw ay mayroong specialty, special skills doon sa negosyo mo at hindi pwedeng kopyahin. Like example, mayroon kang menu na talagang masasabi mo na ikaw lang ang may alam, go for it. I support you kasi unang-una, hindi ka pwedeng kopyahin. So, yan po yung mga ano natin, source. No? Dagdag pa tayo ng ibang source, abroad. Pinag-aralan ko rin ang pag-abroad, no? May value kasi ang mga nag-abroad. So, ikaw, kung ikaw ay IT at medyo may talagang experience ka, ang value mo nito 300 to half million sa abroad. Singapore, wise, matanggap sila niyan. Kaya lang kung basic yung course mo, yung mahirap na rin sumabay, no? Baka domestic helper na lang din ang puntahan natin or factory worker. So, medyo mahirap din. Okay, seaman, okay naman. Kung ikaw ay mga 4 years course, chief engineer, ang dulo or kapitan, half million, more than half million, pwedeng kumita Sacrifice nga lang talaga. Okay, family. Ang problema, kaya nga, word ay family Dapat magkakasama Can you imagine ang 30 years old na seaman? 30 years nagseaman ha, pag kinumpute mo po yung buhay niya, 27 years nasa barko po at 3 years lang po ang kanyang time para makasama ang pamilya. So hindi po natin masasabing family yon kasi unang-una, yun po yung reality, no? Medyo may mahirap ang sitwasyon. Pero hindi natin ko cross out yan. Sige, hanap pa tayo ng ibang source para at least madaanan natin. Ang purpose is para makita mo kung may option pa tayo. Treasure hunting, wala natin masyadong pagkwentuhan kasi hindi naman talaga source ng pagyaman, no? Contest, kung mayroon kang talent, pwede rin naman. Pero as of now, medyo 1, 2, 3 tao lang siniswerte na may mga talento. Showbiz, okay to. Kaya lang siyempre hassle din kasi masyadong pressure. Ayan, stress na trabaho, daming basher, no? Alam ko po yan kasi galing po ako dyan Ayan, hindi ko biro yun, totoo po, na galing po ako sa showbiz. Anong panahon po na hindi pa uso ang pelikula. Ayan. So, loto, engineer po ako. Ang rate po na tumama ka sa loto ay mas malaki ang chance na tamaan ka ng kidlat. Kasi ang kidlat po is 1 out of 38 million. Sa 38 million na tao, isang tatamaan ng kidlat. At ang loto po is 1 out of 55 million. So, sports, isa lang po ang Manny Pacquiao. Politics, hindi ko po sinasuggest. Sindikato, lalo na. Ito po mana. May mana po ba na inaasahan ng ating mga guests? Meron po marahil mana, pero marahil po almoranas, high blood, diabetic, cancer. Yun po. Ano pong mana gusto nyo? Taas ng cholesterol. Ayan. So 5M, maghanap ng matandang mayamang madaling mamatay, kaya nagkakaubusan na ng mga katulong. Ayan po. So by the way, no, kung kayo po ay personal po kung tatanungin, ano po yung ibang option mo para makuha ang pangarap? Sige po, i-type nyo po just in case baka meron po kayong naiisip. Okay? Kasi ako po halos wala akong makitang ibang option para makuha po yung pangarap ko. Kaya we are decided po. Without without MLM po muna kasi para at least makita natin. Ang goal ko kasi is wala ka ng option. Kasi kung may option ka pa, marahil ang dami pa naglalaro sa isip mo kasi yun ang kailangan natin. Kumbaga, ibibigay natin yung 100% sa negosyo na meron tayo. Kasi nakikita natin na ito yung isa sa mga makakatulong. Okay? Kung ikaw ay nagtatraditional na negosyo, marahil po, isabay mo yung negosyo natin. Empleyado ka sa umpisa, huwag ka muna magre-resign. Okay? So, anything na meron kang pinagkakaabalahan na pwede naman siya maging source ng income, ituloy mo yon, pero please, idagdag mo tong multi-level marketing. Okay? So, yun po yung ibig kong sabihin. No? So, dreams, ito po yung reality, no? Ayan, nakikita nyo po yung picture, no? Sa employment, okay, ang nangyayari, kung ito yung pangarap mo at ito yung source of income mo, ang ginagawa po nila, pinaliliit po yung pangarap. That's the reason, that's the reality. So, yung malaking pangarap, pinaliliit. Okay? So, by the way po, no? Ito, konting lang to. Kumbaga, job. Para at least meron din kayong ma-note, no? Job. Ano po ba yung ibig sabihin ng job?
Okay, so actually po, para sa akin, no, job means journey of the broke. Kasi yan po yung nangyari sa buhay ko eh. We start po na magtrabaho na wala naman akong utang eh. Pero bakit after 8 years may utang ako? So that's the journey of the broke. At alam niyo po yung ibig sabihin ng payslip. Bakit payslip siya? Kami mga empleyado kasi before, pagka-cafe, after 3 days, umi-slip na yung sahod namin eh. Ubus na agad. Kaya po siya payslip. Ayan, yan po yung unang reality ng mundong to, no? So kung yung sahod, okay, nakadepende yung pangarap. So ang ginagawa nila, pinaliliit ang pangarap. Kasi nga, wala ka naman choice eh. Wala ka pang alam na source eh. Tama po. Pero what if ganito gawin natin? Okay? So kung ito yung sahod mo, maliit no, kumpara sa pangarap, ang gawin po ninyo eto. Okay? Magdagdag po kayo. Earn extra income. Yung pangarap, pabayaan mo lang yan. Libre naman yan eh. Huwag mong tatanggalin. Kung i-focus mo yung puso mo sa pangarap mo, ang gagawin natin, mag-earn tayo ng extra income. Diyan papasok si one of the. Nakuha niyo po. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung may pangarap ka, wala kang choice eh. Kailangan mo ng extra income. At ang pinakamadaling extra income para sa akin, mag-multi-level marketing ka. Kasi may magtuturo eh. This is a system kasi to eh. Okay? Na group effort business. So, ibig sabihin, reality-wise, may tutulong sa'yo para makuha mo yung pangarap mo. Hindi ka nag-iisa. Yan yung napakagandang reality po. Okay? Itong ginagalawa natin. Okay? Yan. Grabe, no? Okay? So by the way, siyempre wala nang option. So, ilabas na natin yung ating kailangan. Yan, no? So, ayan yung source, multi-level marketing or networking. Yan nga yung pag-uusapan natin today. Pero tinanggal ko yung option mo. So, ako po, personal, inaral ko po siya. So, good news para sa ating lahat kasi may nag-aaral na po ng networking. Isa po ako kasi unang-una, sabi ko nga sa inyo, 16 years yung isa-sacrifice ko na pag-aaral. Okay? Damay dito yung magulang ko kasi kumbaga, pangarap ng magulang ko, itinaya ko rin. Okay? Kredibilidad ng buong pamilya. So, sabi ko nga, hindi ako papayag na mag-fail. Okay? Kasi unang-una, kaya ang ginawa ko po, naghanap po ako ng mga makakapagpatatag ng aking paninindigan para gawin ang networking. So, by the way, bigyan lang ako yung mga basic idea. Sabi po ni Bill Gates, no, tinanong siya ni Winfrey Oprah, Mr. Bill Gates, kung hindi mo na-invento ang Microsoft, ano kayang negosyo meron ka? Or kung mag-uumpisa ka without Microsoft, sabi simple lang, if I would be given a chance to start all over again, I would choose network marketing. Can you imagine that one? Bill Gates yan, ha? Bill Gates yan. At the same time, sabi rin ni Donald Trump, na dating presidente ng Amerika, but a multi-billionaire, no? Sabi niya dito, no? When Donald Trump was asked recently what he would do if he had it all over again, the same question, no? Is matter of fact, one line reply, I would get into network marketing. Can you imagine that one? Robert Kiyosaki, the same thing, my favorite author, no? Rich Dad Poor Dad, fourth quadrant ng source of income. Grabe po, no? Rich Dad and Poor Dad. Grabe po, no? Ng mga sinulat niyan. So, Jim Rohn, one of my favorite motivational speaker, sabi po niya, grabe po. Ang networking, yan po yung magiging future natin. So, I decide to give 100% sa networking. Okay? So, grabe po, no? So, by the way, sige, bigyan natin ng idea. What is network marketing? Okay, ito po yung kailangan nating mas maintindihan eh. Okay, what is network marketing? So, by the way, basic definition, wala pong ibang definition ng network marketing kung hindi ito lang. Sabi rito, no, networking marketing is a system of moving product from factory to consumer through an organization of user, okay, retailer, and network builder. So, tatlo po i-categorize natin, okay, na mga tao, okay, nasasali sa ating negosyo, no? May line na, okay? May user, retailer, at the same time network builder. So I suggest, no, sabi ko nga po, hindi naman sa may favoritism tayo, pero I suggest find a network builder. User, okay lang kasi pwedeng dyan dumaan. Retailer, okay lang din. Give them a time also, pero kung magipagkakataon na yung leader ay may pangarap, okay, give time, okay, dun sa mga taong yon kasi ito po yung magiging part ng ating journey papunta sa pagyaman. So user, okay lang, give them a lot of information about the product. Retailers, okay, product based, so magbenta-benta, okay lang din siya. But network builder, ikadi nyo to, isama nyo, okay, habang kayo po ay nag-aaral ng negosyo. Okay, so kaya nga sabi rito, no, this is why supervision, leadership, and coaching are vital skills to succeed in MLM.
Okay, you succeed in this business not just by being competent, excellent, and consistent. Hindi po pwedeng sarili mo lang ang ini-improve mo, no? O pinagagaling mo. Dapat, you need to develop a team of user, retailer, and network builder who are competent, excellent, and consistent. Yes. So, it's a group effort business. Okay? Yung isa sa mga hint para maging successful sa negosyo na to. Okay, nasa grabe niya. Sabi, at the same time, ito po yung sekreto ng mga mayayaman. O yan ha. Network marketing strength is it makes the most of leverage. Pagpaparami ng sarili, ng time sa ibang tao. Yan po, kung wala ang ginagawa mo ng law of leverage, medyo mahihirapan kang umasenso. So, but the power of leverage can only be made use of if you can effectively duplicate yourself, your team go all the way down. Kailangan po ikaw yung unang mag-aral. Okay? Ikaw yung unang magsakripisyo para at the end of the day, okay, ayan po, ma-duplicate natin, okay, yung mga ginagawa natin. So, yourself, yun lang po yung masasabi ko sa success. Success is all about improvement sa sarili. Okay? So, yung po yun, no? So, what is multi-level means? Okay. So, networking in multi-level marketing is the same, pero magkaiba po sila ng word na ginagamit. No? So, what is multi-level marketing? Multi means multiple, marami, no? Level, generation of people from you, direct, di ba? Downline, no? So, at the same time, marketing is moving product. Malalaman mo po kung ang isang kumpanya ay scam kung wala pong gumagalaw na product. At may pagmamalaki mo si One Opti na legit kasi meron siyang movement of product. Okay, so that's the reason why kung magtatanong ka, kung may tinatanong ka, pyramiding ba tayo or scam ba tayo, pakita mo lang ang ibig sabihin ng multi-level marketing. So, marketing means movement of product. Okay, so by the way, 3 type of person in MLM. Okay, so not informed, mga taong walang alam sa negosyo, sa multi-level marketing. Misinformed, nakarinig na, nagmukhang magaling pa. If nag-box sa atin, na nagsasabing scam tayo, at tawag na properly informed. Kayo yan. Okay? Kayo po ay magiging properly informed na about multi-level marketing. Kasi unang-una, kayo po ay nagtsatsaga na umattend ng ating mga training. So, we congratulate all of you. Yan. So, ayun po, no? Yan. Okay, so, sige po. So, why multi-level marketing product is not in the market? Ito yung pinaka-importante. Importante na malaman mo about networking. So, inom lang po ako ng kape. Medyo malamig na. Ayan, ang sarap po, no? Sarap na. Ako po, coffee lover. Ayan. So, why multi-level marketing is not in the marketplace? So, i-differentiate lang po muna natin yung traditional na negosyo at the same time yung ating multi-level marketing business. Ano po ba yung ibig sabihin? Mas malalim to, no? Mas malalim ng konti. Yung traditional na negosyo. Para may idea ka lang. Bakit ka binabayaran ng company? At the same time, saan nanggagaling yung mga sinasahod natin dito, no? Yung mga check-in natin every Friday. Okay? So, traditional na negosyo, may product. Nanggagaling po yan sa factory. Okay? So, from factory, hindi naman yan dediretso sa consumer. May dadaanan po yan. Number 1 distributor, ang tawag dito, middleman. Middleman, magpapagod, so normal, kikita yan. So, hindi ka rin pwedeng buli sa middleman. Okay? Ang gagawin ni distributor, maghanap yan ng wholesaler, ante rin to, magmamarkup din yan, kikita rin yan. Okay? Then, pupunta yan si wholesaler, yung product mapupunta kay retailer, magbebenta-benta rin yan eh. So, tayo, ang tawag sa atin ay consumer. So, ibig sabihin, from factory to consumer, may dinaanan. Yan yung traditional na negosyo. Kaya yung price natin, medyo tumataas siya. Tapos, syempre, hindi naman mabibenta yung product kung hindi natin tayo i-inform. So, way of information or advertising, gumagamit ng artista, yun nasa traditional na produkto. May commercial yan, TV network, billboard, magazine, radio, lahat po yan ay binabayaran. At malaki ang budget yan, ha, by the way. Ha? Okay, so, tapos at the same time, bibili ka sa drugstore, mall, grocery, sari-sari store. Kikita rin yung mga yan. So, can you imagine yung traditional na negosyo na yung simpleng product na binibili natin, sa dami po ng binabayaran, kaya tumataas po yung price. Yun po yung traditional na negosyo. Tingnan natin yung multi-level marketing. So from factory, didiretso na po yan sa isang kumpanya ng networking, multi-level marketing. Katulad po nito, from factory, diretso po yan sa One of the Lifestyle International. Okay, so from One of the Lifestyle International, diretso na sa'yo. Ikaw yung distributor eh. Ikaw yung consumer. At the same time, mapansin po ninyo, traditional na negosyo, yung distributor kumikita, di ba? Yung kita na para sa distributor, ibigay na sa'yo. Yung kita para sa wholesale, ibigay na yun sa iyo.
At yung kita para sa retailer, kikita na rin sa news. Yung sa advertising, since wala tayong tayong commercial, walang TV network, walang billboard, walang magazine, walang radio, yung trabaho nila at advertiser, bibigyan na rin sa akin. Ayan. Ang way ng advertise natin, ano po ang way ng advertising natin, may idea ka, no? Yun po yung tinatawag nating word of mouth advertise. At syempre, wala na rin siya sa drugstore, wala rin siya sa mall, wala rin siya sa grocery, not unless kasali po at distributor yung may-ari. Ibibigay na rin natin. Kaya po tayo kumikita. So, importante na maintindihan mo na yung income na nanggagaling sa'yo, dinivert lang ng company yung expenses. Na kung magta-traditional sila, naman pala na yung one-off nasa traditional. Kaya lang, yun nga, mas malaki marahil ang gastos. At the same time, walang people helping people, no? So, yung mission ng company is to help us eh. Kaya nga po malaki ang yung mission ng company is makatulong. Kasi actually kung ikaw ay traditional na nagninegosyo, mas gusto na yan eh. Yung network ay yung artista, no, ang magko-commercial kasi wala kang masyadong hassle. Kunti lang ang kausap mo. Kaya we are so blessed kasi may mga kumpanya na naisip tong ganong klase ng sistema para makatulong. So grabe po. O type para po pasalamatan natin ang ating kumpanya. Okay? Na naisip niya na ilagay po sa multi-level marketing yung napakagandang produkto. Bigyan po tayo ng pagkakataon at oportunidad na magkaroon ng hanap buhay. So thank you so much po, Chairman Marwin Baro. Okay? So God bless you po. Grabe po. Okay? So yun po yung ibig sabihin nun, no? So by the way, so why MLM? O basic lang kasi sa MLM, you can develop your sarili to become work smart. Pag sinabing work smart, pwede ka talagang umasenso sa buhay. Okay? So basic po, no, yung ating ibig sabihin ng multi-level marketing. So by the way, sige, para for appreciation, okay? So, ito po yung reality. Ito po yung choose your vehicles to get your dreams. Ito po, real talk na to ha. Ayoko na pong masyado magpasikot-sikot pa. Para lang naman sa may mga pangarap. Kung ikaw ay may pangarap, meron ka namang pwedeng gamiting vehicles eh. Kung may pangarap mo. Kaya you can choose. Okay? Either of the four. Ayan, 4 pala. So number 1, you can choose being unemployment. Kaya lang para kang naglalakad patungo sa pangarap mo. Medyo mabagal. Pag napagod ka, baka hindi mo na makuha. Okay? Sa self-employed, para kang nagbibisikleta. You know, self-employed, no? Yung sarili mo, yung ano mo. Kapag magnegosyo ka ng traditional, because of competition, pwede namang yumaman. Kaya lang para kang, ayan, nakakuha. Pero can you imagine kung ikaw ay nagmo-multi-level marketing, para kang nasa aeroplano. Grabe po, no? Yung paghihirapan mo ng 10 years, 20 years, can you imagine? In just a matter of 5 years of sacrifices, makukuha mo na kaagad. Yung pangarap mo, at ito good news eh. Hindi lang pangarap mo eh. Dinamay mo na yung pangarap mo. Pati mga pangarap ng mga anak mo, nadamay na eh. Kaya grabe po, kung maintindihan lang ng tao, kung ang tao lang ang may pangarap. Kasi sometimes kasi, yun yung big problem natin. Yung pangarap, minsan hindi, walang pangarap ang tao, naging contentment eh. Nagkakaroon ng pagkakontento sa buhay. So yun po yung ibig kong sabihin. So I choose network marketing 2006. Ano po yung nangyari sa amin? Mag-asawa. 2006, medyo matanda na ho tayo sa networking. Experience-wise, talaga ho medyo malalim na ang pagkakabaon natin, okay, sa networking. 2006 to 2024, no? Ito po yung naging kwento ng buhay namin mag-asawa, no? Late po yung bahay namin. Locos housing lang to dito sa Dasmariñas, Cavite. After 2 years doing this kind of business, multi-level, with full-heartedly. Ano ibig sabihin nun? Wala akong option kung hindi gawin to. I resign after 4 months. Na-prepare ko na yung pwede kong gas. Ako po, simple lang. Nag-resign ako. Prepare ko lang yung 3 months na hindi magugutom yung family ko. Then sabi ko, sige, tipirin natin tong ipon na to. Kailangan, bago maubos to, kumikita na ako sa networking business ko. Nagkapa ko talaga namin mag-asawa. After 2 years, naging 3 yung unit namin. Pinagawa ko po yung bahay namin. Magulang ko po, walang sariling bahay. Biyanan ko po, walang sariling bahay. Kasi pamilya nga po kami na mahihirap. Pro networking, ito po yung sinasabi ko sa inyo na pangarap ng pamilya mo, pwedeng maibigay ng ganitong klase ng negosyo. Okay? Mga sasakyan, ayan po yung aking mga sasakyan. Okay? So, nagkaroon din po tayo ng ito po, ang tawag po rito ay passive income, no? When we say passive income, hindi active income. Ang active income kasi is yung para ka kumita. Ito po, wala. Passive na to eh. Okay? Nagbibigay na ng income. Ito po yung mga isa sa mga passive
namin. So meron kaming 2 unit na ka-Airbnb po dito sa tayo. Kumikita rin po yan. So meron kaming 3 unit dito sa Manila. Sa likod po nito ay Lasal. So pinaupahan po natin, no? So ang ako ay graduate ng Lasal. We are so blessed kasi I have 3 girls. Ayan po, swerte raw sa negosyo. So 2019, before pandemic, we are so blessed mag-asawa kasi nagkaroon kami ng baby boy. Yan si Prince. Ayan po yung aking family. Ayan, so I have a commercial space na pinaupo dito po sa aming lugar. Ayan, may naumuha po sa amin si TGP, si Fiesta at yung barbershop. So 2020, nag-start po kami mag-traditional ng negosyo mag-asawa. Pansamantala po with networking kasi pandemic time naman to. So almost 2 to 3 years din kaming nag-stop. Ang ginawa po focus dun sa traditional na negosyo. So nag-laundry po kami. Ngayon po existing at kumikita naman siya. So nagawa rin po kami ng mga detergent, Favcon. Masipag po talaga kami mag-asawa. Ayan. Ayan. Meron po kaming coffee shop. Ayan. Ayan yung mga aming mga products sa aming coffee shop. May mga business permit. Sabi ko nga po sa inyo kapatid, no, iba ang ibibigay sa iyo ng negosyo na to. Ang pinaka-importante lang sa negosyo na to, simple lang po, lagyan mo lang po ng puso ang ginagawa mo at tanggalan mo na ng option. Kasi tingnan, can you imagine? Okay? So, kung may option lang, kung wala na tayong option, ano gagawin natin? We improve ourselves para at least, grabe po, talagang gawin natin ang negosyo ko. So again, sige po, kwento ulit tayo. Marami pa ko to ha. Wag ko kayong tatapusin natin. Hanggang 6 o'clock naman tayo. At marahil, kung okay lang sa inyo, sige, tuloy-tuloy lang natin. So okay, kwento muna tayo. At least para naman, okay, ngayon magalaw-galaw tayo, no? Siyempre nakakaantok pa rin naman. Kaya alam nyo po, I suggest kung kayo po ay attend ng 4 a.m. Okay, so wag po kayong higa. Okay? Kasi mas maganda na gumagalaw-galaw kayo para nagsisirculate po yung ating blood at hindi po tayo inaantok. So, the fat girl and the fireman. Yan. Kaya po tayo ay minsan ay, grabe po, no, nagkikwento tayo kasi unang-una, para naman siyempre kung tuloy-tuloy tayo, sa part ko rin, gusto ko rin kahit paano po nakakahinga rin naman at the same time, nakakapagkwento. Mahilig talaga kasi ako sa kwento. Ayan. So, the fat girl and the fireman. May sunog na nangyayari, no? So, nagkakagulo yung mga tao. Kasi unang-una, nakita nila doon sa third bata. So kinakain na po ng sunog yung third. Sabi ng mga tao, tumalon ka na. Talon ka na, sabi ng sa bata. Yung bata nagda-doubt, pero sabi nga niya, wala na siyang choice eh. So tumalon po yung bata sa third floor. Nakita po yun ng mga firemen, so sabay-sabay po na tumakbo yung mga bumbero para saluhin po yung bata na tumalon, no? Kasi walang choice. Tapos habang tumatakbo yung mga firemen, merong isang matabang babae, o sige sabihin na lang natin, baka may masaktan ako, no? Malusog na babae. Hindi po ikaw yan. Yung, ayan, yun. hindi mo rin naman yung katabi, baka wala ka namang katabi, basta't hindi ikaw yan. Malusog lang naman. Diba? So, matakbo yung fireman, biglas silang ino-vertical nung isang malusog na babae na tumulong, na tumatakbo rin, na ang goal din ay masalupo ang bata. At alam niyo po ang nangyari. Bago po bumagsak sa lupa, yung tumalon na batang lalaki, na edad po nito mga 3 years na. Grabe po. Alam niyo po ba na bago bumagsak sa lupa, nasalupo ito ng malusog na babae. Grabe. Instant hero. Palakpakan ng mga tao. Ang galing mo. Grabe po. So naapula po ang sunog, natapos na po ang sunog. Pinatawag po ng hepe, okay, ang mga bumbero. At pinag-usapan nila yung nangyari kahapon. Sabi nung hepe, grabe naman, ang dami ninyo. Bakit wala man lang nakasalo sa inyo? Bakit yun pang malusog na babae? Hindi na pwedeng maulit yan. Hindi dahil sa kinukuha natin, okay, yung pagiging hero niya. Hindi po. Pero dapat tayo ang nakasalo. Sana tayo ang sikat. Bisa magano, no? May mga ganun. So sabi, sige, magte-training tayo. Hindi pwedeng maulit yan. So ginawa nila, nag-training sila. Bumuha sila, bumalik sila doon sa place. At ang ginagawa nila, mula doon sa inumpisahan na tumakbong babae, hanggang doon sa eksaktong location na yung bata ay tumakat yung taas, umakyat yung isang fireman at inihuhulog yung manika, eksaktong taas, eksaktong layo, kung saan nag-umpisang tumakbo po yung batog na babae at itinatry nilang saluhin. Ayan. Ang nangyari, eto, mula alas 8 hanggang alas 5, paulit-ulit nilang ginagawa pero walang
na bumbero. Doon sa manikang inihuhulog. Grabe. Napagod na sila. Ngayon may nakaisip, may matatak na bumbero. Sabi niya, Hepe, hindi kaya yung malusog na babae ay atleta? Hindi kaya runner yon? Napaisip si Hepe. Sabi niya, o sige, mag-hire tayo ng runner na bumbero. Okay? So, nag-hire po sila at bumalik sila sa training. So, ang training nila yung runner na bumbero, yung bagong hire nila, no? So, ang ginagawa, the same din, hinuhulog yung manika, the same ng taas, the same ang layo. Pisahan po nung barbero kayo, no? Nung fat girl, nung malusog na babae, awa po ng Diyos, hindi pa rin nasasalo. Inabot na sila ng hapon. Then one time, pasuyo, pag may tapat sa akin, then one time, ayan, eto nangyari. Alas 5, bago sila umuwi, nakita nila yung malusog na babae. Sabi nung isang bumbero, Hepe, yun yung matabang, yun yung malusog na babae. Bakit hindi na lang tayo magtanong sa kanya, anong sikreto? So, tinanong nila yung malusog na babae. Mawalang galang na po. Ma'am, alam niyo po, 2 araw na po kaming nagtitraining. Ginagawa po namin yung ginawa nyo. Pero awa po ng Diyos, hanggang ngayon di pa rin namin nakukuha, di pa rin nasalo yung inihuhulog namin na manika. Sabi nung lusog na babae, Hepe, medyo pagod na yung mga bumbero mo. Bukas, okay, tuturuan ko kayo kung ano ang mga dapat gawin. Okay, so bukas alas 8, bumalik kayo rito, sabi niya doon sa mga bumbero. Pero meron akong gustong ipagawa muna sa inyo, okay, pagbalik nyo bukas. Pwede bang pakidala nyo yung mga anak ninyo? At yung anak ninyo ang ihuhulog natin. Okay? So, at titingnan natin kung masasalo nyo o hindi. So, doon po nila na-realize na yung bata pala na tumalon, anak nung malusog. Okay? Na bae. Nakuha nyo po idea? So, ibig sabihin, ang moral lesson po, sabi nga, all things are possible pag malalim ang iyong dahilan. Bakit mo ginagawa ang isang bagay? Kapatid, kaya po kanina tinanggal lang kita ng option. Ngayon, ano po ba ang reason dahilan bakit mo ginagawa si Juan? Pag malalim po ang dahilan, naniniwala po ako, magtatagumpay ka. Sabi nga, iba ang galaw pag maling pagpamilya ang nakataya at pinag-uusapan. Lalabas ang galing mo, lalabas ang sipag mo, lalabas ang adrenaline mo, pagbuhay at pangarap ng pamilya mo ang dahilan. Kapatid, palaliman po ng dahilan. Kung babalikan po ninyo yung buhay ko, grabe po. Sa laking pangarap ko sa mga anak ko, okay, ayaw ko nang maulit. Okay, at ayaw ko nang dumating time na maging OFW pa ang misis ko. Kaya alam niyo po, sobrang lalim po ang naging dahilan ko bakit ko po pinasok ang ganitong klase ng negosyo. Kaya ginawa ko po ang best ko, inaral kong mabuti. Ginawa ko po kung ano mga pwede kong magawa. Sanay po ako sa hirap, kaya hindi po pinag-uusapan ang pagod sipag. Dati na po akong meron yan. Pero iba po ang lalim ng dahilan. Nakuha niyo po? Grabe po. So, congratulate all of you. Alam ko po malalim ang dahilan nyo, kaya gumising ka ng 4 a.m. Ayan. So, okay. So, sige, pag-usapan natin. What is your purpose in life? Ano yung lalim mo? What is your deepest why? So, bigyan kita idea. Okay, para at least, dahil sa training na to, mas maging malalim ang dahilan mo bakit mo ilalaban si One Oak. Okay? So, unang-una, meron tayong tinatawag na deepest why. May 4 na level to eh. Unang-una, ang isa sa mga first level ng deepest why is to provide basic needs of the family. Alam mo ba na ang One Oak team, kayang-kayang i-provide yung basic needs ng family mo. Kaya niya i-provide. Maniwala po kayo. So, bigyan nyo lang talaga siya ng time at ibigyan nyo lang din yung best. Okay? So, number 2. Ano ba yung deepest why mo? Simple lang po. Okay? Mangangarap yung mga anak mo. Mangangarap yung pamilya mo. Hindi pwedeng hindi lumaki yan eh. Okay? We start marahil sa child, sa kids. At the end of the day, mangangarap yan, magka-high school yan, magka-college yan. Grabe po. Bilang parents, bilang magulang na mayroong kapatid, okay? Bilang anak na mayroong magulang, mayroong kapatid, mayroon tayong responsibility. So, yun po yung sasabi ko sa inyo, purpose, bakit? Purpose sa buhay mo. Alam niyo po ang One Oak can provide the dreams of the family. Maliwala po kayo. Okay? Ibig sabihin, mangangarap yan. So, the third level po ng deepest why is help other people na makuha rin nila yung pangarap nila. Ang One Oak nag-o-offer, okay, ng people business. This is a
people franchising. So ibig sabihin, may kakayahan ka na makatulong sa kapwa para matupad rin yung pangarap nila. And one of the can help, okay, other to get their dreams. At yan po yung purpose mo sa buhay. Alam nyo po, pag magagawa nyo po yung tatlo na yan with a right opportunity, especially one of the, sabi nga rito, number 4, successful man knows the reason for his living. So darating po tayo, darating ang time, ay haharap tayo sa kanya. At alam nyo po, pag humarap na tayo sa kanya, sa tamang oras, sasalubungin niya tayo na nakangiti. Alam nyo po, grabe, siya mismo ang sasalubong sa'yo at alam mo sasabihin sa'yo ni Lord, anak, congratulations, well done. Well done. Nagawa mo, okay, yung purpose mo, bakit ka nabuhay. Grabe po, darating ang time, pamilya mo nagpapasalamat kasi ikaw yung naging magulang nila. Sasabihin ng mga anak. Ikaw yung naging kapatid nila at ikaw yung naging anak nila. Grabe po ang purpose ng mundong to. Si one of the po, fit na fit po ito para sa pangarap. Grabe po. Okay? So why one of the? Ang dami namang iba dyan. Ito po yung classification. Pag-qualify, kung ang isang kumpanya ay magtatagal, it long last. Okay? Ako po ay galing sa iisang kumpanya for more than 20 years na as of now. Umalis lang po ako because of pandemic at the same time dahil nga po nag-traditional na negosyo ako. Kaya lang syempre, kung babalik ako sa networking, doon na ako sa may promising. Ito po, it takes 20 to 30 years. Maniwala lang po kayo. Tulungan lang po ng mga leaders kasi ang buhay po ng kumpanya ay nasa leaders. Tandaan nyo po, nasa leaders. Kailangan po manalo ang kumpanya, manalo tayo. Win-win solution dapat meron. So ito po yung iyong qualification. Okay, number 1, dapat po ang produkto ay highly consumable product. By the way, highly consumable product po ba ang ating one of the? Grabe po, nagkakaubusan nga ng coffee. Unique selling proposition. Okay, hindi pwedeng magaya. Kakaiba. Okay, grabe po, no? At grabe po, competitive mga product at value for money. Grabe po, panalo tayo kasi meron tayong sariling manufacturing. Ganyan po kaganda. Okay, so grabe po, no? Sabi nga, why one of the Lifestyle International have own manufacturing? Okay, kung pipili ka na rin lang, dapat mo i-qualified. Small package entry, 988. Grabe po, ang liit. Sobrang liit. Hindi po ang market natin. Kasi may ABCD po ang tao eh. Okay, ang classification ng estado, no, mga tao. So class D, kuha natin, the 4 of the 4. Kumikita ng 5 to 10,000, ultimong katulong kasi pwedeng sumali rito. Okay, grabe po, kaya natin ma-market sila. Quality yung product, ganda ng testimony, dami po, no? Unique marketing plan, meron tayong Infinity. Grabe po, no? Luxurious, grabe, luxurious incentive, international travel. Grabe po yan. So, up to 43% yung lifetime discount mo, 100% yung return ng package. 3988, more than 4,000 ang ibinalik sa'yo. E-commerce facility, naka-dashboard na tayo. So, easy way, hindi tayo masyadong hassle. Training seminar, meron po katulad nito. Gabay po. Naman po natin, so type number 8 para magpasalamat sa ating pinunong Spartan kay Sir Gabs Castillo. So we salute you, Sir Gabs, dahil nag-e-effort po kayo para po sa amin. Okay? So offices, facilities, branch office center, grabe po, no? Grabe po, no? Tayo lang po marahil ang may pinakamaraming branch sa edad po ng ating company. Sumusugal po talaga ang ating mahal para po matulungan tayo. Kaya one of the, eto po yung sagot. 100% po, grabe po ang pwede ibigay sa atin. So, by the way, multi-level marketing industry, ibigyan lang po rin po kayo hint bakit po maganda rin na pumasok dito. Actually po, no, ang multi-level marketing industry ay 60 years plus years na po ito. 60 years old na po ito. More than, kasi the first multi-level marketing po na nag-exist talaga at talagang naging successful is yung Amway, that's American Way. Actually, 70 years old na sila, nabasa ko yung libro nila eh. So, $200 billion industry sa buong mundo. Grabe po, no? So, chance to be an entrepreneur, can you imagine? At 3988, no? Negosyante ka na. Grabe po, okay? So, profit is better than wages. So, profit po ang pinag-uusapan, hindi po sahod. Big income with small capital. Totoo naman, no? Totoo naman. Alam niyo po ba, by the way, no? Bigyan ko lang kayo ng konting hint kasi kailangan ng mga realistic o real talk. Alam niyo po ba yung Jollibee? Nung inaral ko po ang Jollibee, so 45 million, no? Tama ang pagkuha ng magandang place. Kung ang place po kasi ay hindi wala sa loob ng mga mall,
So ibig sabihin, pwedeng 45 million ang ang budget mo para makapag-start. Before nung time ko, yung Jollibee Monumento, 4 hours ng operation nun, kumikita yun ng 300,000. Yung may-ari, 300,000. Okay, yun po yung kita niya. Pinakamalaking income before ng isang Jollibee. 300,000. Malinis na po yun. Kanya na yun. Income niya na yun. Less na po yung mga expenses. Okay, by the way, ang Jollibee, hindi sa kanya yung Coke, hindi kanya yung spaghetti, hindi kanya yung chicken. So, binibili po yun nung nag-franchise. No? So, 300,000, 45 million nilabas mo. Ako po, nakakasama ko si Sir Gabs minsan magkasama nga kami sa hotel sa Cebu. Tama ba yun? O sa Cebu magkasama kami sa hotel. So, nakita ko yung talagang earning niya. 2 million in 1 week. So 2 million, more than 2 million in a month. Imagine lang to. Just to compare na kung ang Jollibee kumikita ng 300 sa nilabas na 45 million at si Sir Gabs ay kung naglabas ng sales niya, sabi natin 30,000, kumikita ng 2 million. Can you imagine that? Na yung naglabas ng 30,000, kumikita ng 2 million at yung naglabas ng 45 million, kumikita ng 300,000. That's the reason why big income with small capital, kailangan ma-differentiate. Grabe po, no? So may low leverage. Ang tawag sa atin, by the way, is people franchising. Hindi ho tayo business franchising. Kasi when we say business franchising, yun yung Jollibee. Na pag nag-franchise ka sa Jollibee, direct ka sa Jollibee. Tama po. Pa-franchise. Okay, yung pinsan mo, hindi pwedeng direct sa'yo. Direct ulit kay Jollibee. Business franchising kasi tawag nun. People franchising. Okay? Na kapag sumali ka, yung mapapasali mo, direct na sa'yo. So, ibig sabihin, that's the difference, no? Ng people franchising at business franchising. Low leverage ang tawag nun. Offers freedom, health, because we have good news sa atin, no? Before kasi, time and financial freedom lang po ang ino-offer sa level marketing. Kapag ang produkto nila, wala sa health. Ay, ang ganda, kasi nasa health po yung ating wellness po kasi ang product natin. So, isinama na yung health. So, tatlo po. Ito yung kailangan ng tao. Health, time, and financial freedom. Yun yung ino-offer ng ating ng multi-level marketing. Especially one of the. Okay, so why MLM again? You are the boss. Pero please naman, sa umpisa, okay, wag ka munang boss. Ang boss kasi, ang problema kasi rin dito, no? Pag alam mong boss ka, gigising ka sa oras mo Magtatrabaho ka sa oras na gusto mo. Ako po ay suggest yung first 3 years natin. Okay? Dapat po feeling empleyado muna tayo. Boss na empleyado. Para at least 8 nasa labas na, 5 nasa labas pa rin. Okay, and then overtime ka pa. So no other requirement, yun lang ang maganda sa MLM. No need ang educational attainment for experience. Ang kailangan lang talaga may pangarap. So yun ang unang tanong mo, kung ikaw po ay mag-i-encourage na mag-join ng mga friend mo, relatives mo at may pangarap. Kung walang pangarap, hindi siya qualified. So no interview, no exam, no specification, lahat po tayo ay distributor. So duplication business, you are not alone to do this business, especially kaya mahalin mo yung upline mo, mahalin mo yung downline mo. Mahalin mo rin yung crossline mo, siyempre. So no rental, sagot na ng company yan, employees, legal permit, no hassle warehouse, sagot ng company, yun ay isa sa mga tulong sa atin. Okay, ganda ng office natin ha. Okay, so by the way reveal natin, May 18 po at 19, no? You will benefit from the law of the leverage. Of course, lagi na uulit, no? Time freedom, financial freedom, and health freedom. Hindi ko lang na-edit, no? Wala yung health freedom, no? So you can leverage it yung big and small income. Po, sa MLM lang natin yan makikita. Okay, so sige, tuloy-tuloy tayo. Medyo maaga na. You will benefit from the law of the leverage. Pag-usapan natin yung law of leverage. Ano bang ibig sabihin nito? So the word leverage comes from the old French word levier. Ayan. It means, ito bang ibig sabihin ng leverage? Levier. Yan. So to raise or elevate. Okay, iangat ka. Parang ganito lang pong ibig sabihin yan. Okay, bakit ka maghahagdan kung mayroon namang elevator? So yung elevator, okay, is time to, alam nyo yun, yung pinagaan po ang trabaho. Parang ganito, kaya pumasok sa One Optics, ginawa yung sistema bago pumasok. Pinababa ang entry fee na parang mag-negosyo pa. So to raise or elevate, para itaas yung antas ng pamumuhay mo. Okay? So yung purpose ng law of leverage. To lessen the burden. Hindi na isa. Can you imagine this one? No? Can you imagine? What is the leverage? Yun pong fully. Nabuhat po without, di ba? Without forcing ourselves. Dito po, mangyayari siya kasi unang-una, pag mami ang tao mo,
Siyempre po, yung tao mo, part ka ng pangarap mo. So, yun po, pagtutulong-tulungan natin yung pangarap mo. Hindi ka namin iiwan eh. So, to lessen the burden. Kasi kung ikaw yung ng pangarap mo, mag-isa okay? Sa third, ano sabi rito? To delegate. Can you imagine Henry C? Yung time niya, pinarami niya, kasi meron po siyang 70,000 na employment. Sabihin na lang natin, nagbigay ng hours. So, meron po siyang 560,000 hours per day. That's the reason why, okay, ang laki ng chance umaman sa ganung klase ng negosyo. Kasi bakit? Kaya nadi-delegate kasi. Nagmumultiply yung oras natin. Can you imagine? Meron ka lang 100 na lead, nagbibigay ng 4 hours to 8 hours a day. O i-multiply mo yun, ano yung oras, okay, na ginagawa mo. Para siyang octopus na daming kamay, ang daming trabaho. So yun po yun, yung ibig sabihin na, ayan, so to have economy movement, nakakatulong po tayo sa Pilipinas. Okay, para po tumaas po ang antas ng pamumuhay ng ating bansa. Ayan, so to do give minimum input that achieve maximum results. So ang trabaho po, it takes, sabi natin, 1 year hanggang 5 years, trabahuin natin, develop natin yung mga leader natin. After na ma-develop, can you imagine, darating ang time na mamasyal ka sa buhay, pero yung mga leader mo, humahataw pag mo, ganun pa rin yung income mo. Okay? Yan po yung ating goal. So, grabe po, no? Minimum yung effort, maximum ang income, ang output, no? Grabe po, no? So, may maximum result. Okay? To do common things which give exceptional result. Parang gustong ginagawa natin, so we enjoy to do the business. Grabe po, no? Ayan, so, to multiply time, effort, money, what we need to do is to improve yourself and delegate to your downlines. Okay? Kaya wag po tayong titigil, develop. Okay? So, the ability to gain more, okay, less effort. Ayan po yung maganda. That is our benefits sa law of leverage, no? Napakagandang pag-usapan, no? So, the law of leverage, example, yung water farm. Can you imagine that one before? Saan umiigib po? Ang source natin ng water, balon, no? Then, naging poso, no? So, ngayon, wala na. Nag-grifo na siya, eh. Foley. Can you imagine? Ang isang makina, kahit marahil 4 na kasing lalaki mabuhan. Lagyan mo ng pulley yan. Wala po yan. Mabubuhat namin yan. Yung wheel. Namin yung wheel. Okay? Abihis. Magdadala ka ng maraming tao sa isang lugar. Okay? So, kumuha ka ng bus, isakay mo doon. O, ibig sabihin po yun ng lever. Pinagagaan niya. So, MLM applies law of leverage. Yun ang good news. Isa sa mga talagang konsepto bakit tayo yayaman sa ganung klase ng negosyo because of the law of leverage. Pagpaparami. Yan po lang talaga sikreto. So, everyone has equal opportunity to own business by investing only a fraction of time and money. Can you imagine that one? Konting oras, pera. Pero, I'm not suggest sa nag-uumpisa yung konting time, ha? Damihan muna natin ang time. Okay? Sa pag-i-improve sa sarili. So, maging gutom po tayo sa training. Ako po, not necessarily na mahilig talaga akong magbasa, no? Mahilig talaga akong magdagdag ng kaalaman kasi yun po kasi yung kultura bilang isang engineer. So, hindi po talaga pwede kaming magpahuli. So, kung may mga bago po talaga, is kailangan naming aralin. So, yun naging kultura ko kasi. Ang mag-aral ng mag-aral. Okay? So, yun po yun. So, income is not dependent on one person only. So, if something unexpected happened to one or more of your distributor, it will only have a minor effect on the total production and your residual income will continue to flow. Okay, sometimes, pag malaki na yung grupo mo, kahit may mawala, hindi pa na-affect yung income mo. That's the law of the leverage. Nagpaparami ka kasi at tuloy-tuloy lang yung gagawin mong pagpaparami. Yun po yun. So where is my lever? Sabi nga, I rather earn 1% out of the effort of 100 people than to earn 100% of my effort. So yung kinikita mo, ang nagtrabaho po ay yung mga taong nasa baba mo. Okay? Under your management and under your leadership. Okay, yun ang maganda. So, mas 1% yung effort pero ang production mo 100%. Yun po yung good news. Okay? So by the way, so geometric growth, lagyan lang natin ng konting kwento. Okay, so ayan, so geometric growth, sabi po rito, no? Ito yung magandang kwento eh. Meron daw kong nag-a-apply na kasama. Tapos sabi nung kasambahay, kwento. So, hindi naman nagkulang po yung yung kanilang pamahalaan, si Mayor at si Kapitan. So, nalaman po nila na magkakaroon ng malakas na pag-ulan, bagyong Apueto at magkakaroon po ng pagbaha. Dahil sa forecast din po, nakikita naman natin yung possible na mangyayari. Ayan, so
sila nagkulang, ayan po, nag-start na po ang pagbaha. Okay? So, sabi niyo mga nasa mababang lugar dito sa ating bayan. No? So si Manang yung pong kaibigan natin na si Manang Mananampalataya. Ito po ay madasalin, no? Ito po ay malapit kay Lord. Ito po ay 100% na talagang binibigay yung kanyang best kay Lord. So hindi naman po siya nababahala. Umpisa ang ulan, umabot po yung ulan sa tukod. Nagdadasal po siya, sabi niya kay Lord, Lord, alam kong hindi mo po ako pababayaan. Sa oras ito, kailangan ko po ang tulong ninyo. At is lang siya, wala po siyang pangamba. Okay, so hindi pa natatapos ang kanyang dasal, meron pong kumatok. Ayan, kumatok, no? Pagbukas niya ng pinto, nandun po yung driver na pinadala ni Mayor at yung malaking dump truck. Okay, actually po yung baha, kinakain na po yung gulong. Sabi ng driver, Mananampalataya, halika na, pinalilikas na po kayo ng ating Mayor. Sabi ni Mananampalataya, kaibigan driver, okay, okay lang po kami. Okay lang po ako. Siya lang pala mag-isa. hindi po ako bumabayaan ni Lord. So hindi sumama. Napilitan akong umalis po yung driver. Tuloy-tuloy ang pagulan. Umabot sa baywang ang baha. Si Mananampalataya at islang walang pangamba. Bakit? Kasi malapit siya kay Lord. Ang ginagawa, nagpe-pray lang. Yun po yung dapat nating ugaliin. Every time tayo may problema, walang ibang gagawin kundi magdasal. Mag-pray po tayo. Kasi ang solusyon po ay nasa taas. Okay na kay Lord. So, ayun po, habang po siya ay nagdadasal, mayroon na namang kumatok. Ayun po yung katok. Pagbukas po niya, ayan, yung driver po ng truck bumalik, pero hindi na po truck ang dala. Dala po ay bangka na. So, hindi na po siya driver, bangkero na siya. Sabi niya, kaibigang Mananampalataya, pinabalik po ako ni Mayor nung masabi ko sa kanya na hindi po kayo sumama. Alina po kayo. Sabi ni Mananampalataya sa bangkero, kaibigan, okay, hindi ako pababayaan ni Lord. Maraming salamat. Maghanap ka ng ibang mukhang pwedeng mailigtas o mailikas. Ako, okay lang ako. So walang nagawa po yung bangkero sa lakas po ng ulan, sa lakas ng agos ng tubig, umalis na po siya at baka siya ay madamay pa. Okay, so dumating po ang time na ang ulan ay nasa Quezon. Can you imagine that one? Nasa Quezon, nasa na kaya si Mananampalataya? Nandun na po sa bubong. Okay, nakahawak sa antena pero kung mapapamasdan nyo po, wala po siyang kapangapangamba. Nagdadasal lang po siya. Nagdadasal, nagjo-joyful song, sumasayaw. Alam niyo po habang nagdadasal siya, sabi niya lang kay Lord, Lord, nasa sitwasyon ako na wala akong ibang malalapitan kung hindi kayo. Naniniwala ako, Lord, na hindi mo ko pababayaan. Bigla po siya nagising. Kasi bakit? May tumama po sa kanya, yun pala ay lubid. Lubid dahil po may helicopter sa kanyang taas, sa kanyang ulunan. Sabi po nung driver ng bangkero, okay, na driver din ng truck na ngayon ay piloto na, Mananampalataya, itali mo ang lubid na nasa harapan mo para mailigtas na kita. Delikado na ang sitwasyon mo. Sabi ni Mananampalataya, alam niyo kung ano sabi niya? Maraming salamat, kaibigan. Hindi ako pababayaan ni Lord. So wala pong nagawa dahil ayaw namang itali ang lubid. Ayun po. Umalis ang helicopter. Ito po, nasaksihan po ito ng marami. Naanod po ang bahay ni Mananampalataya. Nakita pa po siya bago dumating ang tulay. Paglagpas po ng tulay ng Marikina, hindi na po nakita si Manang. Ito po ang senaryo. Pagdating, okay, sa langit. Hinanap niya si Lord kasi malakas siya kay Lord. Alam niya, sabi po, nakita niya si San Pedro, sabi niya, San Pedro, nasan si Lord? Meron lang akong kailangan maitanong sa kanya. Alam niyo po, hindi niya kailangang hanapin. Nakita niya si Lord na nakangiti, palapit sa kanya. Sabi ni Mananampalataya kay Lord, Lord, alam mo naman buong buhay ko, binigay ko sa'yo. Bakit mo naman ako pinabayaan? Alam mo, sabi ni Lord, simple lang. Umupo ka dyan, anak. At binuksan po, kinuha ang remote at binuksan ang TV. Okay? So pakikita natin at panuorin natin ang naging buhay mo sa lupa. Yeah, mayroon palang ganun sa langit. No? So sabi niya, nakita mo? Kitang-kita ko na nagdadasal ka. Ang baha niyan ay nasa tuhod mo pa lang. Tama? O, hindi mo ba alam na nung nakitang nagdadasal ka, ako ang nagpadala ng truck para iligas ka. Nakikita mo to, nagdadasal ka, anak. Ang baha niyan ay nasa baywang. Nagdadasal ka dyan, right? Alam mo bang ako ang nagpadala ng bangka? Ako ang nagpadala ng bangka sa'yo. Itong huling dasal mo, nakita ko nagjo-joyful song ka. Nasa bubong ka niyan, pinagmamasdan kita. Ako ang nagpadala ng helicopter. Anak, wala sa akin ang problema. Nasa iyo.
Matigas kasi ang ulo mo. So, alam niyo po ang moral lesson po na ng kwento natin. Simple lang. Sabi nga, prayer without action is dead. Kahit anong pray natin na mabago ang buhay natin, binigyan na tayo ng tamang opportunity, nandito na si One of T. Pero kung hindi natin tatrabahuhin si One of T, mababaliwala po ang dasal natin. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kapatid, kung si One of T ang helicopter, itali mo na ang sarili mo sa One of T. Wag mo nang tatanggalin yan kasi si One of T lang ang pwede magpabago ng buhay mo. Ibigay mo na yung best mo. Grabe po. Okay? So, wag matigas ang puso at ulo. Okay? Opportunity comes in the right time. Hindi po yan pwedeng maulit. Okay? Kung nakita mo na si One of T, pwedeng baguhin ang buhay mo na inspired ka sa mga taong naging successful sa One of T, wag mo nang tanggalin sa puso't isip mo na kung nangyari sa kanila, mangyayari din sa'yo. Kasi sapat na ang kapasidad mo. Ang sipag, tiyaga mo, may sakripisyo na ginagawa mo, sapat na yan para ika-asenso mo. Ang kailangan mo na lang, lagyan mo na lang ng gawa. Okay? So, grabe po. No? Sabi ka po rito, no? Ito, last na to ha. Kailangan ko lang to kasi syempre, gusto kong ibigay sa inyo yung kompletong information. Ang main goal ko sa training na to is talaga pong ibigay mo na po yung best mo sa One of T. So when you pray to God, okay, God always answer our prayer. Normal po yan, tama po. Wala pong dasal na hindi dinidinig ni Lord. Kaya lang si Lord kasi hindi yan literal. Na pag humingi ka ng 1 million, okay, di ba, ibabagsak ang 1 million sa'yo. Wala pong ganun ha. Pag humingi ka ng milyon, pag humingi ka, nangarap ka, pinag-pray mo, ang ibibigay lang sa'yo ni Lord, ito. 3 bagay ang ibibigay sa'yo ni Lord. Number 1, idea. Sometimes sa buhay mo, okay, nagtanong ka kay Lord, Lord, gusto ko magbago buhay ko. Ano po ang gagawin ko? Binigyan ka ng idea. Sumali ka sa One of T. Minsan sa buhay mo, nagtanong ka kay Lord, Lord, gusto ko pong makawala na sa kahirapan. Okay? Ano po ang gagawin ko? Binigyan ka ng solusyon. Ibinigay ulit sa'yo si One of T. Nangarap ka, Lord, gusto ko pong makapagpatapos ng mga anak. Gusto ko pong mabago ang buhay namin. Ano binigay sa'yo ni Lord? Opportunity. Muling ibinigay sa'yo ang One of T. So, ibig sabihin pala kapatid, dumating si One of T kasi unang-una, nagdasal ka, dininig lang ni Lord yung dasal mo. Kaya binigyan ka ng idea, solution, opportunity para mabigyan po ng katuparan ang pangarap mo. Kaya lang ito point ko. Pero tayong tinatawag na rights of man o power of free will. Binigay ito si Lord sa atin. At sometimes, ginagamit natin. Kasi pag dumating po yung answered mo sa mga prayer mo, you have 2 choices. Number 1, you can reject it or you can grab it. Bakit mo i-reject? Because of doubt, because of fear, takot at duda. Tama po. Pero kung babalikan mo, bakit dumating si One of T? Kasi yan yung sagot sa dasal mo. So kung naniniwala ka at nagtitiwala ka na answered prayer, okay, ang One of T sa buhay mo, anong gawin mo? Just grab it. Just grab it. Why? Si Lord ang nagbigay niyan. At ito good news. Sabi rito, when you grab it, God's provide all your needs. Kaya huwag kayong magtaka. Anong grab mo yung opportunity, binigyan ka ng puhunan. Okay? Binigyan ka ng mga tao na makakasama mo, magtuturo sa'yo, mag-guide sa'yo. Binigyan ka ng wisdom, binigyan ka ng knowledge, karunungan. Kaya may mga training. Kaya ang ating mahal na pinunong Spartan gumagawa ng way para matuto ka. Nakukuha niyo po? At ang maganda rito, sabi nga, God will send you all the resources and people you need to live a happy life. God works through people. Grabe po. Okay? So, magkakaroon ng tinatawag na partnership between you and God kasi si Lord ang nagbigay ng opportunity, okay? Solution idea, green up mo. So, you have a partnership with God. So, meron lang God's rule. Mahigpit si rules. Si God sa kanyang mga rules. Ang sabi ni Lord, eto, number 1 rules, establish faith, miracle happen. So, kailangan mong maniwala. Kailangan mong maniwala na mababago ang buhay mo sa One of T and miracle happen. Sabi nga sa Mark 11 verse 24, whatever you ask and prayer, believe that you have received it and it will be yours. Pangalawa, give 100% effort. God also give 100% kasi partner kayo. Okay? Sisipagan mo, okay? Tiyagain mo, magsakripisyo ka, kasama mo si Lord habang ginagawa mo ang negosyong to. Pero habang tulog ka, okay, habang nagpapahinga ka, nagpapahinga rin si Lord. Okay? So yun po. So impress God. Yun lang po ang sekreto ng pagyaman. Kailangan makita ni Lord na ginagawa mo yung part mo. Okay? So alamin mo yung responsibility mo sa partnership. So wag kang papasok, wag mong kukunin lahat ng trabaho. Parang ganito lang yan.
ikaw ay one of the distributor. Leader ka eh. So ang trabaho mo sa partnership nyo ni Lord, simple lang. Ikaw ang magti-training, ikaw ang magtutok. Nakuha niyo po? Ikaw ang mag-present. Okay? So yun lang ang trabaho mo. Ang trabaho ni Lord, maghanap ng kakausapin mo. Siya ang nagsiset niyan. Kaya nga libre yun eh. Kaya nga free yung mga taong kinakausap natin kasi dinisign yan para kay Lord. Kaya nga nakakasalubong natin yan. Nabibigyan natin ng flyer. Si Lord ang nagbigay niyan. Si Lord din ang magbibigay ng puhunan dyan. Huwag mo na intindihan yan. Si Lord din ang magpapasali at si Lord din ang magpapagaling. Okay? Kung may sakit po yan. Nakuha niyo po. So meron kang responsibility. Okay? Merong responsibility si Lord. Huwag mong kunin yung responsibility ni Lord. Ang problema sa'yo, pinipilit mo na pasalihin o pauuhin yung tao. Hindi mo trabaho yan. Trabaho ni Lord yan. Hintayin mong tapikin ni Lord yan. Sumali ka. Kailangan mo yan. Ang kailangan mo lang, mag-present information-wise, pagalingin mo yung sarili mo. Nakuha niyo po? Yun ang trabaho mo. Si Lord din ang magpapagaling. Ang kailangan mo lang, ilagay mo yung faith. Okay? Ang trabaho mo, i-present mo ng maayos yung product para magkaroon siya ng faith na gagaling siya pag uminom siya ng produkto natin. Yun lang ang trabaho mo. Ang nagpapagaling, si Lord. Nakuha niyo po? So, know your responsibility. Okay? So, sometimes, most people fail because they are not recognize yung opportunity na binibigay ni Lord. Sometimes, ito ang nagiging problema. Okay? Nag-commute ka, may inubo sa tabi mo, dati namang walang inuubo. Just recognize them. Bigay na ni Lord sa'yo yan. Bigyan mo na ng flyers. Parang ganun lang. Alamin mo yung priorities mo, then practice the secret to power. Serbisyo. Itong ginagawa natin, serbisyo to. Can you imagine that one? So we serve people. Ganun din ang gawin mo. Okay? Maging answered prayer ka sa mga sa prayer nila. Yun lang ang importante sa lahat. Grabe po. Okay? Darating ang time, marirealize mo. Okay? So, sige po. Last na talaga to. Sabi ko, mahilig ako magkwento. Okay to, The Carpenter and the Bridge. Last na talaga to. After nito po, ibigay ko na po kay Ma'am Jessica. So, tatapusin ko po sa isang kwento. Etong kwento na to, grabe to. Kasi, okay, ako ang nagkwento. Biro lang po. So, The Carpenter and the Bridge. Nagkaroon po ng ganitong kwento. Mayroong magkapatid. Mayroong magkapatid. Sometimes meron. Sometimes, it was happened to us, sa pamilya natin, na minsan hindi nagkakasundo. No? Etong magkapatid na to, nagkaroon po ng grabe po, matinding alitan. At sa sobrang galit nila sa isa't isa, ito po yung ginawa ng panganay. Magkatabi po ang kanilang tahanan, mayroon pong nakapagkita na maliit na ilog. Sabi po nung panganay sa karpintero niya, okay, nag-hire siya ng karpintero, sabi niya, maglagay ka ng mataas na pader sa pagitan namin ng aking kapatid kasi ayaw ko na siyang makita. Alam niyo po, nung nakita ng bunso, nagtatayo ng mataas na pader yung kanyang kuya. Grabe po, nagalit siya, sa sobrang galit niya, nagtawag din siya ng karpintero. At ang sabi niya sa karpintero, aalis ako ng 1 linggo. Nakikita mo yung tinayo na pader ng kapatid ko? Maggawa ka ng mas mataas dyan para hindi ko na makita yung kapatid ko na yan habang buhay. Umalis na po siya. After 1 week po, bumalik po siya. Maayos po ang kanyang pagkakasabi doon sa karpintero, magtayo ng mas mataas na pader kumpara doon sa tinayo ng kapatid niya. Pero alam niyo po, hinahanap niya po, after 1 week na umuwi siya, hinahanap niya yung pader na itinayo ng karpintero. Wala po siyang makita. Nung pumunta po siya sa likod ng bahay, ang nakita niya po ay tulay. Galit na galit siya doon sa karpintero. Kaya lang nawala yung galit niya nung nakita niya na yung kapatid niya na panganay umiiyak. At nakabuka ang 2 kamay. Na alam niyo po yon, naggrabe po yung iyak ng panganay. Ito po yung sabi ng panganay, kapatid, patawarin mo ako. Na sobrang pagkakamali, sobrang mali ang ginawa ko. Alam mo kapatid, grabe, ngayon ko lang na-realize kung gaano mo ako kamahal. Dahil tingnan mo kapatid, nagtayo na nga ako ng pader para hindi lang kita makita. Pero ano ginawa mo? Nagtayo ka pa ng tulay. Para sa relasyon natin bilang magkapatid. Nagtataka po yung bunso kasi hindi naman tulay ang pinagawa niya dun sa karpintero eh. Partner din eh. Pero wala na siya nagawa. Dahil nung niyakap siya nung kapatid, naramdaman niya yung pagmamahal, napayakap na rin siya. Sabi po nung kapatid na panganay, kapatid, dahil nagkasundo na tayo, maghahanda tayo, papatawag natin lahat ng ating mga kamag-anak. Sabi nung kapatid na bunso, sige kapatid ko, patawarin mo din ako. Mahal na mahal din kita. Hinanap niya ngayon yung kanyang karpintero. Nakita niya yung karpintero, nandun lang sa, hindi naman kalayuan, okay? At ayun, inaayos ang kanyang mga gamit.
sabi niya doon sa karpintero, karpintero, kanina ako ay nagkagalit sa'yo. Pero ngayon ako ay nagpapasalamat dahil sa ginawa mong tulay, nagkasundo na kami magkapatid. Pwede ka ba naming maanyayahan? Okay? Na sumalo sa aming kasiyahan. Sabi po nung karpintero, mahal, sabi niya, boss, maraming salamat. Pero alam niyo po, kailangan ko na pong umalis. Kasi marami pa po akong gagawing tulay. Okay? Ibig sabihin, ano po yung moral lesson? Okay? Ang ating kwento. Simple lang po kung bakit pinilit kong ikwento rito. Sabi nga po rito, God does not want to bless you, but want to bless other people to you. Kapatid, sino po ba yung karpintero? Tayo po yun. Tayo ang karpintero. At ang ang tulay na ating gagawin para matawid natin ang ating mga pangarap at pangarap ng mga taong ipinagkatiwala sa atin ng may kapal. Kapatid, kung ang purpose mo o mission mo sa buhay, makatulong sa kapwa. Kapatid, ang ito ang magiging tulay, okay, na gagawin natin para makatawid ang mga may hirap. Okay, para maging maganda ang buhay. Mga OFW, bubuuin natin ang kanilang pamilya dahil sa negosyo na ito. Kapatid, yung purpose mo, yung mission mo, kailangan mas maging malalim. Na ang hindi lang ito para sa atin. Ito ay para sa mga taong pwede nating maabot at matulungan. So, ini-encourage ko po kayong lahat na pupunahin po natin ang puso, ang pagtulong sa kapwa. Dahil marami po tayong tulay. Marami po tayong buhay, okay, na maaayos dahil po sa oportunidad na meron tayo. Sabi nga, in every action, there is equal and opposite reaction. So again, sabi nga po sa Proverbs, commit your work to the Lord and your plans will be established. So again, maraming salamat po at good morning po sa inyo. Thank you po. Okay, so ma'am, take your time. Grabe, thank you so much po. Yan, Engineer Tony. Grabe. Guys,